natuwa ako. Ang blessing sa akin ng Panginoon, karoon ako ng libreng lawyer. Messianic lawyer. Praise God. Unfortunately, but fortunately, nasa heaven na siya. Messianic Jew. At malaking blessing siya sa akin. Kailangan niyang pastor ako, binigyan na ako ng free service. Kaya tinabaho niya lahat. Binabayaran ko lang yung immigration fees. Pati nga minsan yung meeting siya sumasagot. Eh, $16 din yan. Pag in-overnight. So, pangalawa, yung dentista. Libre rin ako sa dentista pa. Wala akong wala akong insurance eh. So, meron pala insurance. Pero libre ako sa dentista. Parehong believer yun. Yung dentista, Pilipino. So, pangatlo yung accountant, hindi born again. Nakalan yung pastor ako, binigyan niya ako malaking discount. So, maraming blessings sa Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Talagang makikita mo ang hipo ng Diyos na siya talaga ang gumagalaw pag ikaw ay naglalakad sa kanyang kautusan. If you are walking according to the will of God, you will surely know that God's hand is upon you. Kaya kung meron po tayong giants, diretso lang tayo, huwag tayo bumalik. Diretso lang. Pagkatalo po natin po, then that's the opportune time for us to change the name to the God or the Lord of breaking. Amen. Because that's already a testimony of His glory unto God. I want you to know that God does not always give the same solution to the same problem. Marami pong pamamaraan ako, personal experience ko. Ginawa ni Lord noon. Alam ko na yan. Gagawin din niya ngayon yan. Yes, gagawin din niya, pero sa ibang paraan. But many times, I myself think and expect God to move the way I think He will move. But once na hindi siya nagkumilos doon sa ina-expect mo, nakikilos siya, you get disappointed. I got so many disappointments in my prayer life. Well, probably God allowed me to have disappointments in order for me to learn more of God and to learn more of myself. Yes. Makilala ko kung sino pa talaga ako. Ano ba ang hangganan ng aking pananampalataya? Ano ba ang hangganan ng aking pagpapasensya? Ano ba ang hangganan ng aking kaalaman sa tao ng Panginoon sa buhay ko? Am I really in the will of God? Dahil nung panahon yun, 3 months pa lang ako doon sa Amerika, sabi ko gusto ko lang bumalik, dala pa lang, kaya pa lang hanggang 5 months, mapupunta ako doon. Sinabi sa akin, Pastor, meron kang calling dito. Yan, alam ko may calling ako, pero gusto kong bumalik ng Pilipinas. Tingnan natin, sabi niya. Kausapin natin si Sister Mary, yung lawyer niya. Pag umuo, first step na yun, isang sign. Pag kumain si Pastor Leon, yung ilalim si Pastor Leon Phillips, pumunta siya dito. Pag kumain siya, petition ka, another sign. Sabi ko rin, sige, kukuha rin ako ng isang sign. Ipokonsult ko rin sa mga sa mga kapatid ko. Kung okay sa kanila na tuloy ko, or kasi sa akin talaga, deep inside my heart, gusto ko bumalik. Ayaw kong stay na matagal doon. Tapos tumuko yung mga kapatid ko. Hindi ko mali ata yung sign na may mukha ko. Dapat sa iba ako yung gusto. Anyway, binigyan ako ng assurance ng lawyer na, in just about a month or 2, na-approve ka sa non-immigrant temporary religious visa. So, na-approve na ako, mabilis, for 3 years. Tapos sabi sa akin, pag na-approve ka, once na-approve ka, right after that, yan mo agad yung mga pamilya mo. Apply mo agad. Hindi na nga, na sila. Pumunta sila sa embassy. Na-turn down. Iyak na naman ako. Akala ko ba,
kailangan mo mag-stay. So, nandun na ang start ng struggling. Pero I thank God for your prayers. Napakahalaga, napaka-importante. Nakaramdaman ko mga panalangin ninyo. And the prayers of our brethren back in the US, mga kapatid ko, mga supportan lang. Talagang prayer makes a difference. Prayer strengthens. Prayer strengthens the believer. Napakahalaga po. Huwag po natin mapabayaan. Especially our personal devotion. Of course, hindi dapat tayo mag-depend sa prayer ng kapwa natin. Pero kailangan natin yun. Pero once mag-depend ka doon, hindi ka na mag-pray, ay ibang usapan yun. Because God also commanded us to pray and have devotion, personal devotion, kasama siya. Amen. So, as I said, God does not always give the same solution to the same problem. So David had the same problem, the Philistines. Let us go back to that portion of Scripture. Nung unang beses na talo po niya, nabasa natin sa versikulo 17 hanggang 19. At tumuloy po tayo sa mga sumusunod na talata, sabi ng mga talata. Sa verse 21. There the Philistines left their images, and David and his men took them away. The Philistines came up again and spread themselves out in the valley of Rephaim. Ano pong nangyari? Bumalik sila ulit. They came up again. Parehong problema. Philistines. Yung first problem niya, Philistines, tinalo niya, sabi ni Lord, go up. I'll deliver them into your hand. Pangalawang beses, Philistines ulit yung susunod na problema niya. Sabi ng salita ng Panginoon, the Philistines came up again and spread themselves out in the valley of Rephaim. When David inquired of the Lord, he said, you shall not go up. Nag-inquire siya ulit sa Panginoon. Lord, ano mong gagawin ko? Ito na naman itong problema. Parang problema na naman. Pero sabi ng salita ng Diyos, iba ang kanyang direksyon kay David. Pwede yung ginawa ni David na, pareho na ito, Philistines din, dito yung gagawin ko. Atakin ko na agad. Parang tactic, parang strategy. Buti na lang at nag-inquire siya ulit sa Diyos. Dahil kung ginawa niya yung parehong solusyon, talo siya. Pero sabi ng Scripture, ang salita ng Diyos, the Philistines came up again and spread themselves out in the valley of Rephaim. When David inquired of the Lord, he said, you shall not go up. You shall not go up, but go around behind them and come upon them over, opposite the mulberry or balsam trees. And when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry trees, then bestir yourselves, for then has the Lord gone out before you to smite the army of the Philistines. And David did as the Lord had commanded him, and smote the Philistines from Gibeah to Gezer. Iba ang solusyon na binigay ni Lord. Iba ang direksyon na binigay ng Panginoon para yung problema. Kung problema nyo finances, kung problema nyo ay negosyo, kung problema nyo trabaho, nabigyan ng solusyon ng unang pagkakataon, at naging problema nyo rin sa pangalawang pagkakataon. Ask God again what you will do. Tanungin uli ang Panginoon. Huwag tayong magmagaling na alam na natin yan dahil yun din ang nangyari noon. God does different things in different ways. God gives different solutions to the same problem. Maging si Moses, tinataas niya yung kanyang rod at nahahati yung Red Sea. Pag napapalo siya, bumababa, tinutulungan siya ng kanyang mga kapatid. Tinataas para manatiling nakahiwalay yung tubig at makadaan ang mga Israelita doon habang hinahabol sila ng mga taga-Ehipto. Pero nung panahon ni Joshua,